جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, umabot na po tayo sa 31. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma antum bimu'jizina fil ard wa ma lakum min dunillahi mi walihi wala nasir. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kayo makapagpahina sa kalupaan at wala para sa kanila bukod pa kay Allah ng anumang tagapangangalaga at tagatulong. Dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kinakausap niya lahat dito, mga kapatid. Lalo na ang mga tao na naging mayabang dito sa lupa. Kasi nga, akala nila, kayang-kaya na nila si Allah subhanahu wa ta'ala. Akala nila, taglay na nila ang kapangyarihan. Akala nila, mga Diyos na sila. Itong mga yugto, mga kapatid, nakakatakot talaga. Kasi, bakit masabi mo na kayang-kaya mo ng Diyos? Na kayang-kaya mo na siya? Ha? Alam mo naman, ang Allah ay ang makapangyarihan sa lahat. Kung hindi kanya bibigyan na tagapangalaga at katulong doon sa araw paghukom, walang makakatulong sa iyo. Kaya dito sa mundo, dahil sa ating kalayaan, makapagsalita ka ng ganito. Kaya mo magyabang. Kaya mo magsalita kahit anong sasabihin mo. Ngunit lahat yan ay mayroong kahinatnan. Kaya lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa mundo ay dapat mag-isip-isip ka muna bago mo sasabihin, bago mo ilabas sa iyong bibig. Kasi nga, hindi mo nga kaya si Allah subhanahu wa ta'ala. Tuldok talaga yan. Ganun lang ang ating hangganan, kapatid. Hindi mo kayang sasabihin na mahina ng Diyos. Ang Diyos matanda na. Matagal na siyang panahon nandoon, kaya tumanda na, subhanallah, napakalaking kalapastangan yan sa Diyos, mga kapatid. Bakit mo masabi ang Diyos matanda na? Ang iba naman, ang Diyos mahina na, kailangan meron ng bagong anak. Nagpadala siya ng kanyang anak kasi matanda na, napakalaking kasinungalingan yan po, kapatid. Napakalaking kabulaanan yan. Na bakit mo masabi mga ganun? Wala nga ang taong kakayahan, tapos sasabihin mo ganun lang. Lahat yan nasa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, kadugtong dito sabi niya, isa sa mga ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihil jawari fil bahri kala'alam, iyasha yuskinir riyah, fayadlilna rawakida ala dhahrihi, inna fi dhalika la ayati likulli sabbarin syakur. Kadugtong dito, mga kapatid, sabi niya, at kabilang sa mga palatandaan ay ang mga barko sa karagatan na ang kasing tulad ng mga bundok. Tingnan nyo, ang mga dating mga tao pa, mga kapatid, nakakagawa na sila ng mga barko. Ang barko nila ay katulad ng mga bundok kalaki. Ibig sabihin, napakalaki ng kanilang mga nagawa. Malalaking mga barko. Kaya, tapos, sabi dito, kung kanyang nanaisin, ay maaari niyang pakalmahin ang hangin. At saka, mananatili ang mga ito na hindi gumagalaw sa ibabaw ng dagat. Tunay na sa mga ganito ay talagang mga palatandaan para sa lahat ng mataisin at mapagpasalamat.
Kaya ang mga barko na yung mga kapatid, dati wala pa namang mga makina. Dati umaasa lamang sila sa hangin. Umaasa sila doon sa hangin kung anong galaw ng hangin. Kaya dahil doon mga kapatid, kung gugustuhin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi niya pagagalawin ang hangin. Ano na lang mangyari sa kanila? Talagang hindi nagagalaw ang kanilang mga barko. Bagkus ang kanilang mga barko, doon na lang manatili sa kanyang lugar. Kasi nga, bakit ganun ang pagkagawa ng kanilang, ganun ang pagkagawa ng Allah? Kaya kung iisipin mo, mga palatandaan yan ng Allah, ay kailangan pasalamatan mo talaga. Pagtiisan mo talaga. Ha? Mga tanda yan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinagkakaloob sa atin. Na hindi mo dapat ipagyabang yan. Na hindi mo gagamitin yan na sasabihin mo ang Diyos napakahina na. Ha? Ikaw na tao ka, nilikha ka ng Allah. Pinapagamit ka lang ng hangin para kaya mong galawin ang iyong sinasakyang barko, kapatid. Tapos, makapagsalita ka ng mga masasama, makapagsalita ka pa ng isang kalapastangan sa Diyos. Kaya sa mga ganitong mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kailangan pagtiisan. Na kailangan pagpasalamatan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, kapag ganun ang ating ginagawa, kapatid, Allahu Akbar, ang kanyang tanda ay naaayon sa kanyang pagkalikha. Kasi mga palatandaan ng Allah, ang ukol talaga ng Allah dito, dapat ikaw magsamba sa Kanya, na ikaw ay mapagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga kung hindi ka magpapasalamat, bandang araw, ikaw rin ang magsisisi. Kaya mayroon pang tinatawag na may mga pagkakataon pa tayo mga kapatid na dapat itatamasa mo talaga sa tamang gawa. Kaya sabi rin dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, aw yubikhunna bima kasabu wa ya'fu an kathir. Sinabi ng Allah, o kaya lilipulin ang mga ito dahil sa kanilang tinamo, bagamat marami siyang pinagpaumanhin. Tingnan nyo, kung gustuhin lang ng Allah mga kapatid, kukunin niya lahat ng biyaya sa atin, parusa na yun. Bigyan ko kayo ng example. Ang ginagawa ngayon ng Iran sa Strait of Hormuz. Pinigilan niya mga bangka, mga barko doon na dumaan. Tingnan nyo nangyari sa mga bilihin, tumaas lalo. Mga nagmahal ang mga lahat, halos hindi lang petroleum products pati mga pagkain, mga services, lahat naging mahal. Di ba? Tao pa lang yun ang nagpigil. Paano na ang Diyos? Pipigilan niya ganitong mga biyaya. Malilipol po tayo talaga, kapatid. Maraming mamamatay. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya gagawin yun kung hindi man tinamo ng mga tao. Tingnan nyo, sila mismo ang gumawa. Sila mismo ang kumamit ng mga kasamaan. Kaya dahil doon mga kapatid, dapat talaga tayo magbalik loob lahat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit sa ganitong mga ginagawa ng tao, marami pa rin siyang pinatawad. Marami pa siyang pinagpaumanhin. Tingnan nyo, subhanallah. Marami pang mga masasama yun, Kasi nga dito sa mundo, pinairal ng Allah ang kanyang habag. Pinatawad nga tayo Kaya kung pinairal dito sa mundo ang tinatawag na hustisya, ay talagang nalipol na tayo lahat-lahat dito. Nawasak na tayo. Ngunit dahil sa habag ng Allah, nangibabaw ang kanyang habag kaysa kanyang galit. Ngunit doon sa araw na paghukom, hindi ganun ang mangingiral, mga kapatid. Ang mangingiral doon ay ang hustisya.
Ha? Kasi ang mga habag para lamang sa mga mananampalataya. Allahu Akbar. Kaya alhamdulillah, sa totoo lang, pasalamat talaga tayo mga Muslim po, tayo mga kapatid. Kasi nga, kahit papaano, nauunawaan natin na ang mundo pala ay lugar kung saan susubukan lamang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At lahat ng mga pinapahiram yan ng mga biyaya ay dapat wag mong gagamitin para sa masama mong pakana sa Allah. Hindi mo pwede gamitin yan. Na akala mo taglay mo na yan? Akala mo sa iyo yan? Hindi. Kaya, meron kang kadugtong dito, sinabi ng Allah, sabi niya, "O ya'lamal ladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis." Sabi ng Allah, at nalalaman ng mga yaong nakikipagtalo hinggil sa aming mga talata na hindi mapasa kanila ang anumang kanlungan. Tingnan nyo, ang mga mahilig sa makipagdebate, mga kapatid, lalo na nakikipagdebate sila sa mali, sila na mismo ang nakakaalam sa kanilang mga sarili. Tingnan nyo. Kasi pride na lang yan eh. O kaya nagpapalusot na lang yan eh. Parang sinasabi natin, pilit na lang. Pinipilit mong sarili mo. Kahit alam mo sa araw na paghukom, wala kang kabahagi, wala kang kanlungan, wala kang proteksyon mula kay Allah. Kasi nga, bakit mo pinataas mo ang iyong yabang? Alam mo naman na iyan ay katotohanan. Yun ang isa sa mga mga kapatid. Totoo lang, totoo talaga to eh. Kasi ang mga mahilig sa pakipagdebate, alam na nila, mali sila eh. Tingnan niyo sa debate sa Islam, ng mga Muslim nakipagdebate sa mga Muslim. Alam na nila ang katotohanan, pero kahit ipapalusot nila yan. Mali na ngang Trinity, ipapalusot pa nila yan. Gagawa pa sila ng mga halimbawa na parang totoo, pero lahat yan hindi tugma sa tunay na pangyayari. Allahu Akbar. Kaya sa atin, alhamdulillah, kasi nga, tinuruan na tayo ng Allah. Na sila, nalalaman na nila yan, na sila nasa mali na. Alam na rin nila na hindi sila makakapasok sa paraiso. Parang mga demonyo na yan sila, sa totoo lang. Ng mga demonyo, alam nila, mapunta sila sa impyerno. Kaya, nag-anyaya na lang ng mga kaanib. Para sabay-sabay na, damay-damay na, papuntang impyerno. Kaya ganun mga kapatid. Kaya magpakup talaga tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana ilayo tayo sa mga ganitong mga bagay. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa 36, sabi niya, "Fama utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairu wa abqa lilladina amanu ala rabbihim yatawakkalun." Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya't ang anumang pinagkaloob sa inyo, kung gayon, ito ay kasiyahan sa buhay sa mundo. At ang anumang nasa kay Allah ay ang mas mainam pa at mas nananatili para sa mga yaong sumasampalataya at sa kanilang Panginoon ay umaasa. Kaya sa sinabi ng Allah, mga kapatid, lahat dito sa mundo, sa totoo lang, lahat yan ay kasiyahan sa buhay sa mundo. At alam naman natin, mga kapatid, ang tinatawag na kasiyahan. Ang kasiyahan dito sa mundo, nagpapasaya sa'yo, di ba? Pero hindi naman pwede lagi kang masaya kasi magiging baliw ka naman, di ba? Kaya mga pagpapasaya para maging magana ka sa paggawa, magtatrabaho, gumising, nagpapasaya sa'yo, para may gana ka sa buhay mo, di ba? Ganun ang mundo. Ganun ang pagkalikha ng Allah. Kaya kung magkaroon ka ng bahay, mashallah, sobrang saya mo. O kaya natupad mo pangarap mo, o nasisiyahan ang iyong kalooban. Pero pagkatapos yan, doon ka naman ulit
nalulungkot, nagluluksa ka naman. Kasi nga, ganyan ang kasiyahan. Hindi siya laging nasa street. Dapat ang tao makarama minsan ng sobrang saya, minsan makaramdam din ng lungkot. Kasi nga, dapat normal lagi ang tao, nasa balance yan ang kanyang emosyon. Kaya ang mundo, ang kasiyahan sa mundo, masaya talaga. Basta, tulad na lang ng pupunta ka sa mga party, kakain ka, pag-usap ka sa mga kaibigan mo, napakaganda. Pero, bilang Muslim, bilang mananampalataya, iniisip talaga natin ang mas mainam. Yun po ang kabilang buhay. Kasi nga, ang kabilang buhay, mainam at nananatili. Allah. O yun palang dahilan. Bakit gusto natin makapasok sa paraiso? Kasi nga, nananatili. Dito sa mundo kasi, lang siya, maiksi. O kaya, nawawala, lumalaho. Sampol lang, kasiyahan ng kabataan ka. Pero kung tumanda ka na, nangihina ka na. Sumasakit ang tuhod mo. Sumasakit na rin liig mo. Parang hindi ka na makaabot, di ba? Tumingin nga ako sa nagbabasketball. Mga matatanda na, subhanallah. Paghagis ng bola, hindi niya na mahabol-habol. Kaya iba talaga ang kabataan at iba rin ang mga may edad na rin. Kaya dahil doon mga kapatid, ganoon kasi ang mundo. Hindi ipastay sa iyo ng Allah. Pinaparamdam lang sa iyo, pinapalasap lang sa iyo, ganun kaganda ang mundo. Kasi nga meron pang kabilang buhay. Ngunit ibibigay lang yan ni Allah sa mga taong merong pananampalataya, na merong pag-asa, na merong umaasa lamang kay Allah. Allahu Akbar. Kaya napakaganda kasi kung umaasa ka kay Allah, kabilang ka sa mga taong pagkakalooban ng ganito, mga kapatid. Tapos, ito pa sabi ng Allah, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ الْكَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bilang ang katangian sa mga tao makakapasok ulit sa paraiso. Sabi dito, mga yaong nagsisilayo sa mga malalaking kasalanan at mga kalaswaan, at kapag nagalit, sila ay nagpapatawad. Allahu Akbar. Yun, isa sa mga katangian yun ng mga makakapasok sa paraiso. Ang lumalayo sa mga malalaking kasalanan. Alam naman natin, kapatid, na ang tao nagkakamali, nagkakasala, pero hindi dapat umabot sa mga malalaking kasalanan. Tingnan nyo yung mga drama ngayon, mga pelikula ngayon, na buntis, sasabihin niya, nagkamali lang po. Subhanallah. Napalaking kamangmangan po yan. Ang tao nagkakasala, nagkakamali, pero hindi dapat umabot sa mga malalaking kasalanan. Alam naman natin kasalanan na hatiin sa dalawa, maliit at ang mga malalaki. At ang mga malalaki, nabanggit dyan lahat ng mga kaparusahan. Pero mga maliliit, hindi yan nabanggit na mayroong mga kaparusahan yun. Ganun po tayo matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga malalaking kasalanan, tapos nakakagawa ka. Kaya ang mga mananampalataya, mga lumalayo talaga sa malalaking kasalanan, kasi nga sadya yan ng damdamin. Kaya huwag tayong magpadala lalo sa damdamin, na kapatid, kung walang patnubay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga mga malalaking kasalanan, mga pagdanakaw, sa ating lugar, subhanallah, ang nakawan, parang naging normal na. Ayaw na sa milyon, bilyon nang ninanakaw. Walang kabusugan. Walang takot sa Diyos. At mga taong gumagawa ng kalaswaan. Subhanallah. Ito nakakatakot sa lahat kasi ang kalaswaan, mga kapatid, alam naman natin, ang paggawa nito ay nakakasira ng puri at dangal, lalo ng reputasyon ng pamilya. Maraming madadamay, hindi lang sarili mo.
Madadamay ang reputasyon nyo, dangal ng iyong anak, dangal ng iyong mga magulang, dangal ng iyong mga kapatid. Siyempre, kahihiyan yan eh. Ang kalaswaan. Siyempre, kung example, ako kapatid ko ganun gumagawa, siyempre, mahiya ka. Parang hindi mo kayang iangat ang iyong noo. Kaya, damay-damay talaga. Kaya, ginawa itong malalaking kasalanan ang kalaswaan. Kaya, kung ikaw, isa sa mga lumalayo sa ganitong mga gawain na ito, kapatid, Allahu Akbar, meron ka ng katangian ng mga taga-paraiso. Tapos, ano pa? Kapag nagalit, sila ay nagpapatawad. Allahu Akbar. Kaya kung ang yung galit, mga kapatid, alam naman natin, taong galit, kailangan kung ang emosyon mo lumampas sa kanyang hangganan, sa sobrang galit mo, kailangan ibalik mo ulit yan sa gitna. Dapat balansi lagi lang iyong emosyon para makapag-isip ka ng maganda. At makukuha mo yan kapag lagi kang nagdidikir kay Allah. Kung lagi kang nagninilay-nilay sa mga nilikha ng Allah, sa kanyang mga tanda. At isa sa mga gawain nito kapag ikaw nagagalit, kapatid, isipin mo kagad si Allah para madali kang magpatawad sa kapwa mo. Allahu Akbar. Kaya ganun na ganun, mga kapatid. Kasi malaking pagkakataon mo na to para makapasok sa mga taga-paraiso. Mga ganitong mga katangian, mahirap kaya itong i-maintain. Kailangan mo to Bakit malakas ang iyong pananampalataya. Kaya sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito pa, وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Isa rin sa mga katangian ng mga mananampalataya, mga makapasok sa paraiso, mga yaong tumugon para sa kanilang Panginoon. Yung mga tumugon, sumagot, tumalima. Lahat yun, mga kapatid, nagsumuko. Yun, mga pagtugon po yun sa Panginoon. Kung makarinig sila ng ya ayyuhalladhina amanu o kayong mga sumampalataya, binubuksan nila kanilang mga tenga at nakikinig talaga sila. Kasi ganun na ganun ang katangian ng mga taga-paraiso. Allahu Akbar. Kaya ganun, dapat tumugon tayo kaagad. Kung papayuhan tayo, ginamitan ka ng Quran at Hadith, sundin mo kaagad. Kasi isa yan sa mga pagtugon sa Panginoon. Kapag binawalan ka, kapatid, kasi ganito sinabi ng Propeta Muhammad Sallam, tumugon ka kaagad. Huwag ka na pabanjing-banjing pa. Tapos isa rin sa sinabi ng Allah, at itinatayo nila ang pagdarasal. Allahu Akbar. Kaya kung tatanungin ka, memorize mo na ang Fatiha. Kung ikaw bagong Muslim, dapat ka kaagad. Isaulo mo kaagad yan. Para itayo mo ang pagdarasal. Mag-Muslim ka tapos isang taon na hindi mo pa memorize ang salah. Paano ka magkakaroon paano mo tataglayin ang mga katangian ng mga taga-paraiso kung hindi mo memorize mga ganitong mga gawain na itong salah? Di ba? Kaya, mga kapatid, advice ko sa aking sarili at sa inyo, dapat i-perfect mo talaga ang salah kasi nga isa yan sa mga katangian ng mga taga-paraiso. Tapos ano pa? Nabanggit ito, at ang kanilang kalagayan ay merong sanggunian sa kanilang pagitan na lawak. Barbay, syura itong sura na ito, tinawag na syura. Kasi nga, katangian pala yan ng mga taga-paraiso. Dapat iwag kang magsulo. Ang iba kasi solo decision solo opinion. Lahat na lang, siya na lang kumakarga. Isa sa mga maling gawain yan, kapatid. Alam naman natin, tao tayo. Kailangan din natin ang mga kadamay. Merong mga malalapit sa iyo. At kung lagi mong ginagawa to, nagkaroon ka ng sanggunian,
meron tinatawag na grupo, nagmi-meeting kayo, nagkipag-usap kayo, gagawin. Allahu Akbar. Yan, isa sa mga katangian yan ng mga taga-paraiso. Kasi nga, hindi nila pinababayaan ang bawat isa. Nagtatanong sila. Sinasangguni nila. Alhamdulillah, dito sa mundo, may mga matatanda sa atin. At ang mga matatanda, maraming karanasan yan sa buhay. Maraming nang nakain, maraming nang nainom, maraming nang iniyakan, maraming nang tinawanan, maraming na silang karanasan sa buhay. Kumuha ka na lang dyan sa kanila. Kaya ginagalang natin ang mga matatanda, lalo na may alam sa Islam. Kasi nga, sila po mga kapatid, nagbibigay talaga ng tamang payo. Papayuhan. Kaya mayroong sanggunian o syura, ang tinatawag na syura. At ang anumang ipinagkaloob namin sa kanila ay kanilang ginugugol. Ay ibig sabihin, nagsasadaka sila mga kapatid. Kung mayroon sila, nagbibigay silang sadaka. Hindi sila pabaya. Anin mo ng pera mo na yan. So, marami ka namang pera, sobra-sobra pa, tapos hindi ka man lang magbigay ng kawang-gawa. Aanihin mo yan. Sa araw pag-uukom nga, kapag hindi ka nagbibigay ng zakah, gagawing ahas ang iyong kayamanan. O kaya, ang ginto mo, yun pang gagawing plato, tapos painitan niya, tapos ipapasok sa iyong katawan. Subhanallah. Ayun ang parusa sa mga... Kaya, ang mga taga-paraiso, mga kapatid, mayroong katangian ng mga taga-paraiso na ginugugol nilang kanilang yaman para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi katulad ng iba dyan. Ang iba, nilalagay sa kwarto kasi hindi na kasya sa vault. Isang kwarto na, isang bahay na. Subhanallah. Ganun kagahaman ang iba, mga kapatid. Alhamdulillah sa atin, tinuturuan tayo na dapat marunong kang maggugol para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Para mapagaan ang iyong sarili at mawala ang sakit sa puso. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Walladina idha asabahum bagyuhum yantasirun." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa mga katangian din ng mga taga-paraiso, sabi niya, at mga yaong kapag sinalanta ng kalupitan, ay ipinagtatanggol nila ang kanilang mga sarili. Kaya kapag mayroong malupit, siyempre kapag may mga masasamang loob, may mga malulupit, o may mga tao gusto talang kasamaan, ipagtanggol mo sarili mo. Hindi mo pwede pabayaan lang sila. Pagtanggol mo sarili. Kasi yung sagot dyan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Sinabi ng Allah, at ganti sa kasamaan, ang ganti ng kasamaan ay kasamaan rin katulad nito. Kaya't ang sino mang nagpaumanhin at umayos, kung gayon ang kanyang gantimpala ay nasa kay Allah. Tunay na hindi niya minamahal ang mga mapang-api. Kaya hindi talaga minamahal ng Allah ang mga mapang-api. Sana meron kayong napulutang aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.